Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Uno. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sarangani. Kailangan nating magmadali bago pa tuluyang mahuli ang lahat. Hindi na aabot ang buhay ng anak mo sa ospital, kaya magsasayang ka lang ng pagod, Emil. Alam ko, Divina. Kaya nga hindi sa ospital ang punta natin, kundi kay Mang Elias. Bakit mo naman dadalhin ang anak mo sa manggagamot na yun, Emil? Nag-iisip ka ba? Hindi ka ba natatakot sa mga naririnig natin tungkol sa kanya? Hindi na mahalaga kung ano ang sinasabi ng mga tao. Mas mahalaga ang buhay ng anak ko. At ano naman ang magagawa ng mamamatay tao na yon? Sa palagay mo, may maitutulong ba siya? Baka pagsisihan mo lang yung magiging pasya mo. Saka ko naiisipin ng mga mangyayari, Divina. Mas mahalagang mabuhay ang anak ko. Kaya dalian mo na. Pag-uusap ng mag-asawa. Ng mga sandaling yan. 5 buwang gulang pa lamang si Uno. Nagkaroon ito ng komplikasyon sa baga at kasalukuyang nag-aagaw buhay. Mahigit 20 kilometro ang pinakamalapit na ospital mula sa kanilang kinaroroonan. Bukod pa dito, wala din sasakyang dumadaan sa gawing yun dahil nasa kalagitnaan sila ng malawak na palayan. Sa tuwing magkakasakit ang mga tao sa lugar, iisa lamang ang nilalapitan ng mga ito. Iyon ay ang manggagamot na si Mang Elias. Ngunit may masamang balitang kumakalat tungkol sa matanda. Sinasabing pinapatay nito ang mga batang nagiging pasyente at inaalay sa mga alagang engkanto. Gayunpaman, marami pa din ang nagpapagamot sa kanya. Kinikilala ang husay nito sa pagpapagaling ng malalang karamdaman na dulot ng mga elemento o maging pisikal na sakit. Dahil dito, nagpasya ang ama ni Uno na si Emil na dalhin ang bata sa manggagamot. Halos hating gabi na nang dumating sila sa tahanan nito. Nakita nilang nakaupo ang manggagamot sa atangan ng tahanan habang nakasindi ang sulong pang-atang. Bakit ngayon lang kayo dumating? Kanina ko pa kayo hinihintay ah. Tanong ng matanda. Bagay na pinagtatakahan ng asawa ni Emil. Anong ibig niyang sabihin? Nakipagkasundo ka na sa kanya, Emil? Walang hiya ka talaga. Bago ka magalit, pakinggan mo muna yung paliwanag ko. Una sa lahat, hindi ako nakipagkasundo kay Mang Elias. Para sa anak natin. Ikalawa, sadyang magaling lang talaga si Mang Elias. Nalalaman niya yung pakay ng mga bisita bago pa man pumunta sa kanya. Bilisan mo na, nakakahiya sa matanda. Pag-uusap ng mag-asawa. Sinalubong sila ni Mang Elias at kinausap. Hindi na magtatagal ang anak niyo. Minuto na lamang ang inaantay. Tuluyan nang mawawala ang liwanag sa kanyang buhay. Kaya ngayon, magpasya kayong dalawa. Handa ba kayo sa magiging kapalit ng gusto niyong mangyari? Tanong na matanda. Matagal na nagtitiga ng mag-asawa bago tuluyang sumagot. Handa po ko, Manong. Isa pa, wala na akong pakialam kung ano pa yung maging kapalit nito hanggat maibabalik mo ang buhay ng anak ko. Tugon ni Emil. Noong una ay tutol pa ang asawa
Wala itong tiwala sa manggagamot dahil sa mga naririnig na usap-usapan. Paano kung totoo yung sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya, Emil? Anong gagawin mo? Kung maging isa ang kaluluwa ng anak mo sa mga iaalay niya sa engkanto? Tanong ni Divina. Walang kaalam-alam ang mag-asawang nadidinig pala ni Mang Elias ang kanilang usapan. Mahilig ka palang maniwala sa mga haka-haka. Hindi ko naman maaalis sa iyo ang pagdudahan ako. Nasa sa inyo pa rin ang pagpapasya. Hindi ko kayo pipilitin. Wika ng matanda. Sabay hugot ng sulo. Umakyat na din ito sa kaniyang tahanan. Sandali lang po, Mang Elias. Handa po kami sa maaaring mangyari. Mabuhay lang po yung anak namin. Wika ni Emil. Napangiti ang matanda. Pinapasok ang mag-asawa sa tahanan. Inihiga ang paslit sa papag na nakalagay sa sala. Pasensya na kung medyo makalat ang aking bahay. Maupo kayo at ipapaliwanag ko ang maaaring mangyari. Sa oras na isagawa ko ang ritual na ito, wala nang bawian. Kung ano man ang kalalabasan, kailangan nyo yung tanggapin. Wika ng matanda. Nagkatinginan ang mag-asawa at sabay na tumango. Para sa kanila, ito na lamang ang pag-asa upang makapiling nila ng mas matagal ang kanilang nag-iisang anak. Ano po bang maaaring mangyari sa anak namin? Hindi ako sigurado kung ano ang maaaring mangyari. Pero isang bagay lang ang tinitiyak ko sa inyo. Magbabago ng lubusan ng buhay ng bata. Kagaya po ng sinabi ko, handa po kami sa maaaring mangyari. Gusto lang naming mabuhay ng mas matagal yung anak namin. Kung ganon, kailangan nyong ihanda ang mga sarili nyo. Dahil sa oras na matapos ang gagawin ko, magkakaroon ng ibang katauhan ang anak nyo. Matapos makipag-usap, sinimula ng matanda ang ritual. Kumuha ito ng isang garapong walang laman. Binulungan ng kung anong dasal. Inilapag sa tabi ng walang malay na sanggol. Matapos ay nagsindi ito ng mga pampausok. Noong una, nakakasulasok na amoy ang sumalubong sa mag-asawa. Ngunit habang tumatagal, unti-unting bumabango ang paligid. Muling nag-usal ng dasalang matanda habang nakalapat ang kamay nito sa dibdib ng sanggol. Napansin ng mag-asawa ang isa-isang pagpasok ng maliliit na liwanag. Nagtitipon-tipon ito sa paligid ng matanda. Ang ilan ay dumapo pa sa katawan ng paslit. Ilang minuto pa ang nakalipas. Naglaho ang maliliit na liwanag. Nadinig nila ang marahang pag-iyak ng sanggol. Ngunit hindi pa tapos ang matanda. Tumayo ito. Kumuha ng buhay na manok. Ginilit ang leeg at ipinatak sa katawan ng sanggol. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa dahil tila sinisip-sip ng balat nito ang dugo. Simula sa araw na ito, kailangan niyong mag-alay ng buhay na manok. Gagawin niyo ito tuwing kabilugan ng buwan para mapanatili ang buhay ng inyong anak. Bilin ng matanda. Dahan-dahan itong binuhat ang sanggol. Iniabot sa ina. Para kanino naman po yung iaalay naming manok? Ipinagpalit ko ang kaluluwa ng inyong anak sa isang sanggol na engkanto. Sa makatuwid, hindi na tao ang anak ninyo, kundi isang tumabon.
Ano po yung ibig sabihin ng tumabon? Mga sanggol na dalakit nun. Isinilang silang walang pisikal na anyo. Kailangan nila ng kakamatay pa lamang na katawan ng tao para lipatan. Dahil kung hindi, tuluyan silang mamamatay at maglalaho sa mundo. Kung gayon, ang batang ito, hindi na ang anak naming si Uno. Siya pa din ang anak nyo. Walang magbabago sa kung paano nyo siyang nakilala. Mas mabuti ngang sa mura niyang edad. Nangyari na ito. Mas malaki ang pagkakataon yung bumuo ng mga panibagong alaala sa kanyang isipan. Hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo. Pero kung ito lang yung paraan para mabuhay yung anak namin, buong puso ko itong tatanggapin. Darating ang tamang panahon. Mauunawaan mo ang lahat. Habang lumalaki ang bata, makikita mo ang mga sinasabi ko. Sige na, umuwi na kayong mag-asawa bago pa tuluyang sumikat ang araw. Kung kakailanganin niyo ng tulong tungkol sa bata, huwag kayong mahihiyang lumapit at pakiusap. Huwag niyong intindihin ang naririnig niyo sa mga tao. Wala silang kaalam-alama. Di ko alam kung paano magpapasalamat sa inyo. Pero heto, tanggapin mo ang maliit na halagang naipon ko. Sana makatulong to sa inyo. Wika ni Emil habang iniaabot ang pera sa matanda. Hindi ko kailangan ng pera, iho. Kung gusto mo talaga akong bayaran, gawin mo ito sa pamamagitan ng pagpapalaki ng maayos sa iyong anak. Wika ni Mang Elias. Matapos ay nagpaalam na ang mag-asawa. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ng dalawa dahil sa mga naganap. Hindi ko alam kung kakatakutan ko ang batang hawak ko o maaawa ko sa kanya. Narinig ko ang sinabi na matandang yon. Ipinagpalit niya sa kaluluwa ng engkanto ang kaluluwa ng anak mo. Kaya ngayon, paano mo sasabihin na siya pa din yung sanggol na isinilang ko? Alam ko ang nararamdaman mo. Ang totoo, ganun din naman ako, Divina eh. Pero ito ang isa sa mga bahagi ng kasunduan. Bubuhayin niya ang anak natin kapalit ng namatay na nitong kaluluwa. Anong gagawin natin ngayon, Emil? Hindi ko alam kung paano siyang palalakihin o sagutin yung mga tanong niya dahil wala akong kaalam-alam sa kung ano ang nangyayari sa kanya. Huwag kang mag-alala, Divina. Ang sabi ni Mang Elias, kusang darating ang mga kasagutan sa tanong ng anak natin. Isa pa, hindi naman tayo pababayaan na matandang yun eh. Pag-uusap ng mag-asawa. Hanggang sa ilang taon pa ang nakalipas, lumaki ng normal si Uno. Masiyahin at napakaliksi. Hindi mo aakalaing kamuntikan na itong mamatay nung sanggol pa lamang dahil sa komplikasyon sa baga. Pinalaki ng normal ng mag-asawa si Uno, ngunit kusang lumalabas ang kakaiba nitong katangian. Kulay asul ang mata ng bata. Medyo maputi ang balat. Hindi rin maaaring gupitin ang buhok nito dahil kusa lamang babalik sa dati nitong haba. Madalas ding nahuhuli ni Emil ang anak na nakikipag-usap sa mga hindi nakikitang nilalang. At sa tuwing tatanungin niya ito, ang tanging sinasabi lamang ni Uno ay kaibigan niya ang kausap. Dumaan pa ang mga taon. Nakasanayan na ito ng mga magulang hanggang sa hindi na nila ito gaanong binibigyang pansin. Isa sa mga mabubuting dulot ni Uno sa kanilang pamumuhay. Hindi sila nawawala ng makakain
Hindi na gaanong nakakapagtrabaho si Emil ng mga oras na yun dahil naaksidente ito nang minsang mangahoy sa kabundukan. Nahulog ang lalaki sa bangin habang may pasan-pasang kahoy. Napansin mo ba? Parang may dalang swerte sa atin ang anak mo. Oo naman. Tignan mo, hindi tayo nawawala ng pagkain sa hapag. Isa pa parang ang gaan ng buhay natin. Ito marahil ang isa sa kabutihang dala ng ginawa ni Mang Elias. Pero kahit na ganito, hindi ko maiwasan ang kabahan de Bena. Hindi natin alam ang magiging kapalaran ni Uno. Malaki na ang anak mo. Alam na niya ang tama at mali. Kaya wala kang dapat ikatakot. Isa pa espesyal si Uno, Emil. Aaminin ko nung una, natatakot ako dahil hindi ko alam yung mga mangyayari. Pero ngayong naiintindihan ko na ang lahat, nawala na yung pangamba ko para sa kanya. Pag-uusap ng mag-asawa. Habang pinagmamasdang magtrabaho ang nooy binata ng si Uno. Nagsasalansan ito ng mga kahoy na ginagawang uling. Matapos ang trabaho, pumasok ito sa tahanan upang uminom ng tubig. Nakita ni Uno ang ama na ika-ikang naglalakad papunta sa kanya. "O tay, tumayo na naman kayo. Magpahinga ka muna. Paanong gagaling yung mga sugat mo niyan? Panay yung pagkilos mo." "Ayos lang anak. Paminsan-minsan kailangan ko din namang iunat yung binti ko para hindi tuluyang maimbalido." Siya nga pala anak. Bukas kabilugan na ng buwan. Ano ang balak mong gawin? Tanong ni Tatay Emil. Simula magkaisip si Uno. Paulit-ulit nang ikinikwento ng ama sa kanya ang nangyari noong sanggol pa lamang at kung bakit sila nag-aalay ng buhay na manok sa kagubatan tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Oo nga pala, no? Ano kaya kung buhay na kuneho naman yung ialay ko sa kanila, tay? Para maiba naman. Nakakasawa din kaya yung manok. Kuneho? Saan naman tayo kukuha nun, aber? Isa pa, kawawa naman kung yun ang iaalay mo. Oo nga, no? Mabuti pa. Tanungin ko na lang yung kaibigan ko mamaya. Magakot pa naman ako ng mga dahon ng saging sa loob ng gubat Kaibigan ba ka mo? Sinong kaibigan ba anak? Si Alejandro Hutay. Hayaan nyo. Ipapakilala ko siya sa inyo ni nanay pagsapit ng kabilugan ng buwan. Ganun ba? O sige ha. Ay siya nga pala. Pumunta ka kay Manong Elias. Nagbilin siya kay nanay mo na dumaan ka raw doon at may kailangan siyang talakayin sa'yo. O sige po tay, maglilinis lang po ako ng katawan. Pag-uusap ng mag-ama. Matapos ang lahat ng mga gawain, pinuntahan na nito ang matanda. Naging malapit si Uno kay Mang Elias dahil sinubaybayan ng matanda ang paglaki nito. Sa tuwing dadalaw si Uno, naghahanda ng patibong ang matanda para sukatin ang liksi nito at talas ng pag-iisip. Alam na ni Uno ang mangyayari sa tuwing aapak ito sa bakuran ng matanda. Kaya naman maingat itong naglalakad. Ngunit laking pagtataka ng binata. Dahil ng araw na yun, walang palasong lumilipad o sibat na buho ng kawayang sumalubong sa kanya. Tahimik din ang buong paligid, maging sa loob ng tahanan. Sa isip-isip ni Uno, isa na naman ito sa pakulo ng matanda. Ano na naman kayang kalokohan yung iniisip na matandang to? Tatang Elias,
Nandito na po ako. Tinawag ni Uno ang matanda ng makailang ulit. Ngunit walang sumasagot. Kaunting pagpapaliwanag sa tahanan. Bago tuluyang makarating sa sala, kailangan mo munang dumaan sa maliit na balkonaheng gawa sa kawayan. Dito isinasagawa ng matanda ang panggagamot. Dito rin kadalasang nakalagay ang mga patibong na matanda. Ngunit sa pagkakataong yun, walang nangyaring kakaiba. Kaya naman nag-aalala na si Uno. Tumuloy ito papasok ng sala. Napansing hindi man lamang nagalaw ang mga gamit doon. Nangangahulugan na hindi rin ito nakatanggap ng pasyente sa loob ng ilang araw. Tanda ni Uno ang pagkakaayos ng gamit doon. Siya mismo ang naglilinis ng tahanan ng matanda sa tuwing matatapos itong manggamot. Habang iniiikot ang tingin sa sala, napansin nito ang kapirasong papel na nakalapag sa maliit na lamesa. Dinampot ito ni Uno at nakitang may mga nakasulat na panuto. Pupunta ka sa kagubatan. Malamang sa mga oras na ito. Nakatulog na ako kakahintay sa iyo. Alam mo na kung saan ako hahanapin. Huwag ka na ding magsayang ng oras na umikot pa sa ibang daan. Wala akong inilagay na patibong. Wika ng matanda sa sulat. Dali-daling lumabas ng bahay si Uno. Pinuntahan ang pinaglalagian ng matanda sa loob ng gubat. Nakita niya itong nakasandal sa puno habang nakatakip ang sombrero sa muka. Yakap-yakap nito ang tungkod habang humihilig. Uy, Tatang Elias, nandito na po ako. Gumising na po kayo. Wika ni Uno. Niyuyugyug nito ang matanda ng ilang beses. Ngunit hindi pa din ito nagigising. Dinampot ni Uno ang isang baso na may lamang tubig. Marahan niya itong ibinuhos sa mukha ng matanda. Dahilan para mataranta ito at mahampas siya ng hawak na tungkod. At sinong walang hiya ang nagbuhos ng to? Uno, ikaw pala yan. Kanina ka pa ba, iho? Tanong na matanda habang pinupunasan ang muka. Hindi naman po, Tatang. Mga ilang minuto pa lang. Bakit po ba kayo nandito? Tanong ni Uno habang iniikot ang tingin sa paligid. Napansin nito ang ilang naupos na kandila na wala naman doon nung una nilang punta. Siguro naman, napapansin mo na ang mga nagbago sa lugar na ito. Alam mo, Uno, hindi na ako bumabata. Walang ibang magtutuloy ng aking gawain. Kaya kita pinapunta dito para kausapin ng masinsinan. Nasa tamang gulang ka na at siguradong mauunawaan mo na ang lahat ng sasabihin ko. Kaya makinig kang mabuti. Wika ng matanda. Naupo ang dalawa sa lilim ng malaking puno ng balete. Doon itinuloy ang kwentuhan. Ilang beses mo na pong sinabi sa akin yung Tatang eh. Bakit? Ano po ba yung dapat kong malaman? Marami, Uno. Hindi lang ang tungkol sa totoo mong pagkatao ang dapat mong malaman, kundi ang tungkol sa pinagmula ng kaluluwa ng dalakitnod na inilagay ko sa katawang lupang yan. Oo nga no. Hindi nyo pa nasasabi sa akin yung tungkol doon. Saan ba nanggaling yung engkantong ipinalit nyo sa kaluluwa ko? Bago ko sabihin sa'yo, gusto ko munang maunawaan mo ng mabuti ang mga bagay-bagay tungkol sa ritual. Bago ko inilagay ang tumabon sa katawan mo, wala ka ng pag-asang mabuhay. Sira na ang baga mo.
Maging ang ibang lamang loob, hindi na rin gumagana. Sa madaling salita, segundo na lang ang ilalagi mo sa mundo ng mga sandaling yon. Wika ng matanda. Mariin namang nakinig si Uno sa mga paliwanag dito. Ayon kay Mang Elias, hindi nito akalaing magtatagumpay ang ginawa niyang ritual. Dahil kadalasan sa mga kagayang kaso ni Uno, hindi tinatanggap ng tumabon. Ngunit ng gabing yun, may kakaibang nangyari dahil nagkataong nagsilang ng sanggol ang reyna ng mga dalakit nun at isa itong tumabon o dalakit nung walang pisikal na katawan. Ang lahi ng dalakit nun nahahati sa ilang pangkat: Maharlika, Mandirigma, Alipin at Malaya. Ang mga tumabon ay bihira sa kanilang angkan at lumalabas lamang ito sa tuwing 100 taon. At tanging sa Maharlikang angkan lamang ito nagaganap. Kadalasang nakikipagkasundo ang mga Maharlikang dalakit nun sa mga tao para mabigyan ng pisikal na katawan ang kanilang anak at makapamuhay ito sa mundo. Iyon ang dahilan kung bakit may mga dalakit nung nabubuhay sa mundo ng mga tao at nagbibigay daan din sa iba pang dalakit nun na tumawid mula sa kanilang kaharian papunta sa mundo ng mga tao nang walang kahirap-hirap. Kung ganun, Tatang, ang kaluluwang inilagay niyo sa katawan ko, isang tumabon. Pero bakit nanatili yung kamalayan ko bilang tao? Hindi ba dati sinabi niyo sa akin na mag-iiba yung pagkatao ko? Tanong ng binata. Yon ay sa kadahilan ng sanggol ka pa lang nang ilagay ko sa iyo ang kaluluwa ng sanggol na tumabon. Pareho kayong wala pang alaala sa mga nangyari. Kaya naman, nanatili ang kamalayan at alaala mo bilang tao. Sa darating na kabilugan ng buwan, ang mismong araw na inilagay ko sa katawan mo ang tumabon. Sa makatuwid, ito ang totoo mong kaarawan at sasapit ka na sa edad na 21. Ano naman po yung mangyayari sa pagbilog ng buwan? Yan mismo ang dahilan kung bakit kita ipinatawag. 2 bagay ang maaaring mangyari. Una, maaaring lumabas ang likas na katangian ng tumabon at sakupin ito ang iyong isipan at katawan. Ikalawa, maaaring manatili ka pa din sa normal mong pag-iisip at ikaw pa din ang may hawak ng katawan mo. Ngunit lalabas ang mga katangian ng isang dalakit nun. Ngayon pa nga lang lumalabas na ang ilan sa mga ito, kagaya ng mahaba mong buhok na hindi maaaring putulin. Napaisip si Uno sa sinabi ng matanda. Dahil maging siya ay may kakaiba ding napansin sa katawan. Oo nga po, Lolo. Minsan napapansin ko na parang hindi ako nakakaramdam ng pagod. Kahit buong araw pa ako magtrabaho. At isa sa ipinagtataka ko, mabilis yung paggaling ng mga sugat ko. Hindi ko na lang sinasabi kina nanay. Alam kong matatarantalan din sila. At isa pa, wala na din naman akong ipapakitang katibayan. Magaling na yung mga sugat ko Ni isang peklat walang naiwan. Siya nga ba? Hindi ko alam na maaaring maganap ang ganito sa isang kagaya mo. Talagang ang espesyal ka kagaya ng sinabi ng iyong ama. Ang totoo, hindi na po ako makapag-antay sa mga mangyayari bukas. Gusto ko din po kasing makilala yung ilan sa mga kasamahan ng kaibigan kong si Alejandro Kaibigan ba ka mo? May mga tao ka bang inimbitahan, Uno? Hindi po sila tao, Tatang. Si Alejandro,
Nakatira po siya sa malaking puno doon sa likod ng bahay. Ang sabi niya sa akin, dadalo daw siya bukas kasama yung ibang kaibigan niya. Nagulat ang matanda sa mga sinabi ni Uno. Hindi nito inaasahang makikipag-ugnayan ang binata sa iba pang mga engkanto. Hindi na lang ito nagsalita. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa hanggang sa sumapit ang hapon. Kinailangang umuwi ni Uno dahil sisindihan pa ang mga tinumpok na kahoy. Habang nasa daan pa uwi, nakaramdam ng kakaibang presensya si Uno. Unang beses pa lamang itong nangyari sa kanya. Binagala ng binata ang paglalakad dahil parang may sumusunod sa kanya na mga oras na yun. Pinakiramdaman ito ang paligid. Ngunit wala namang ingay o kahit maliit na kaluskos mula sa mga tuyong dahon sa paligid. Nang biglang may sumulpot sa kanyang harapan, isang lalaking nakasuot ng itim na magarang damit. Magandang hapon sa iyo, binata. Maaari ko bang malaman kung saan matatagpuan ang tahanan ni Tandang Elias? Tanong ng lalaki. Nakatitig lamang si Uno sa mga mata nito. Alam ng binatang may kakaiba sa taong yun at maaaring isa ito sa mga naghahangad ng buhay ng matanda. Pasensya na ho, Manong, pero hindi ko po kilala yung taong hinahanap niyo . Sige na po, mauuna na ako. Tugon ng binata. Nagpatuloy ito sa paglalakad habang pinakikiramdaman ng lalaking naiwan sa bandang likuran. Ilang sandali pa, nagpa siya nang lumingon si Uno. Laking gulat nito dahil wala na doon ang lalaki. Nang muli siyang humarap para magpatuloy sa paglalakad, bigla na naman itong lumitaw sa kanyang harapan. Maaring magsinungaling ang bibig mo, pero hindi ang iyong kilos. Huwag kang mag-alala. Magkikita tayong muli. At sa pagkakataong yun, makikilala mo kung sino ako. Wika ng lalaki. Matapos ay bigla itong naging usok. Tuluyang naglaho. Dali-daling bumalik sa tahanan ng matanda si Uno at sinabi ang nangyari. O Uno, may nakalimutan ka ba? Bakit ka bumalik? Tanong na matanda. Habang inaabutan ng tubig ang hingal na binata. May nakasalubong akong tao. Hinahanap po kayo, tatang. Pero syempre hindi ko itinuro. Nagalit po yata sa ginawa ko. Kaya binalaan niya ako. Ang sabi niya, makikilala ko daw siya sa susunod naming pagkikita. Tugon ng binata. Dito na nagsimulang mabahala ang matanda. Dahil alam niyang darating ang araw na ito. May isang bagay ka pang kailangang malaman, Uno. Hinahanap ng mga itim na engkanto ang mga kagaya mo. Dahil para sa kanila, kayo ay mga espesyal na pagkain na inihahain sa kanilang hari. Sinasabi ko na nga bang nandito na sila. Huwag ka na munang umuwi sa inyo. Masyadong delikado. Wika ni Mang Elias. Ngunit nagpumilit si Uno. Dahil mas nag-aalala ito sa kalagayan ng mga magulang. Kung ganun, pwedeng nasa panganib din sila tatay at nanay. Kailangan ko silang puntahan, tatang. Tugon ni Uno. Wala nang nagawa si Mang Elias. Tama ang sinabi ng binata. Maaring na mga sandaling yun, nanganganib din ang buhay ng mga magulang. Bueno kung ganon, sasamahan na lang kita pa uwi para masiguro ang kaligtasan mo.
Wika ng matanda. Matapos ang pag-uusap, naghanda na ito para ihatid si Uno sa kanilang tahanan. Tahimik namang nakarating ang dalawa sa bakuran ng binata. Ngunit nang akmang papasok na sana ito sa tahanan, napansin ni Uno ang isang lalaking nakaupo sa kanilang sala. Tatang, siya po yung lalaki na kasalubong ko. Delikado to. Dali-daling tumakbo ang binata papasok ng tahanan. Nagpaiwan naman sa labas si Mang Elias. Pinakiramdaman ang sitwasyon sa paligid. Nang mapagtantong mag-isa lamang ang lalaki sa lugar, pumasok na rin sa bahay ang matanda. Napalingon ng lalaki. Ngumiti ng nakakaloko. Sabay tayo at abot ng kamay nito kay Mang Elias upang makipagkamay. Magandang gabi po, Mang Elias. Mabuti naman at nagkita tayo. Matagal ko na po kayong hinahanap eh. Wika ng lalaki. Hindi naman nagsalita pa si Uno, maging si Mang Elias. Nagpapalitan ng matalim na titig ang dalawa at napansin naman ito ni Tatay Emil. Mawalang galang na po, Mang Elias. Pero bakit po kayo naparito? Siya nga po pala. Siya si Tobal. Nagpakilala pong kaibigan ng anak namin. Wika ni Emil. Nilingon ito ni Uno at sinabihang huwag magsasalita. Tay, hayaan mo ho silang mag-usap. Huwag po kayong maingay. Wika ni Uno. Lingid sa kalaman ni Tatay Emil na nag-uusap ang dalawa sa pamamagitan ng isipan. At tanging si Uno lamang ang nakakarinig kung ano man ang pinag-uusapan ng mga ito. Nag-uusap? Di ko na ba sila nadidinig na magsalita, anak? Paano silang nakakapag-usap? Sa pamamagitan ng isipan, tay. Sa ngayon, hindi nila tayo nadidinig dahil pareho silang nasa ibang dimensyon. Hindi tao ang Tobal na yan, tay. Isa siyang itim na engkanto at ako ang pakay niya. Wika ni Uno. Nagulat si Tatay Emil. Akmang magtatanong pa sana ito nang biglang napaluhod si Mang Elias. Sinubukan itong lapitan ni Uno, ngunit kagad siyang pinigilan ng matanda. Muli itong tumayo at nakipagtitigan kay Tobal. Hinawakan ni Uno ang balikat ng matanda upang makapasok sa kanilang isipan at mas malinaw na madinig ang pinag-uusapan. Isang siglo ang inihintay ng aming hari para isilang ang isang tumabon. Pero anong ginawa mo? Inilagay mo sa katawan ng isang walang kwentang mortal ang kaluluwa nito. Bakit ba ang hilig mong makialam, tanda? Ilang beses ka bang kailangang turuan ng leksyon? Wika ni Tobal. Ito ang eksenang naabutan ni Uno nang makapasok sa isipan ni Mang Elias. Hanggat hindi kayo tumitigil sa pagkitil ng buhay ng mga inosenteng dalakit nun, at habang humihinga ko, palagi akong magiging hadlang sa daraanan mo. Tugon ni Mang Elias. Maya-maya pa naglabas ng sandata si Tobal. Akmang sasaksaki ng matanda. Ngunit hinarang ito ni Uno. Bagay na labis namang ikinagulat ng dalawa. Anong ginagawa mo dito? At bakit ka sumunod sa akin? Saka ko na sasagutin ang tanong mo, tatang. Pero sa ngayon kailangan nating palayasin ang nilalang na ito sa pamamahay ko. Alejandro! Naririnig mo ba ako, kaibigan? Wika ni Uno. Nanlaki ang mga mata ni Mang Elias nang tawagin ni Uno ang isang pangalan.
Mas lalong nagulat ang matanda nang biglang lumitaw ang isang nilalang na may mahabang gintong buhok. May tangan itong gintong espada sa kamay. Nakasuot ng gintong baluti. "Nandito ako, Uno. Ano ang iyong ipag-uutos?" Wika ni Alejandro. Dahan-dahang napaatras si Tobal. Hindi nito inaasahan ang mga mangyayari. Ang buong akala ng engkanto, walang ganong kakayahan si Uno at madali niyang makukuha ang tumabon sa loob ng katawan nito. "Alejandro, palayasin mo sa pamamahay ko ang nilalang na yan." Wika ni Uno. Mabilis namang kumilos ang gintong nilalang. Sinugod si Tobal. Nanlaban pa ang itim na engkanto. Ngunit kalaunan, sumuko din ito at biglang naglaho. Bumalik sa wisyo ang dalawa at sa pagkakataong yun, nakita ni Mang Elias ang gintong nilalang na nakatayo sa harapan ni Uno. "Makakarating ito sa aming hari. Kahit mapatay man ninyo ako, hindi na mapipigilan ng paparating niyang hukbo. Pagsisisihan mo ang pagkalaban sa amin sa pagkakataong ito, Elias." Wika ni Tobal. Sinaksak ito ng gintong nilalang gamit ang dalang sandata. Matapos ay naglaho kasabay ng hangin ang katawan ni Tobal. "Maraming salamat sa pagsaklolo, Alejandro. Kahit kailan talaga, maaasahan kita, kaibigan." "Wala yun, Uno. Ginagawa ko lang ang katungkulan ko. Sige na't mauuna na ako at palagi kang mag-iingat." Pag-uusap ng dalawa. Hindi nakapagsalita si Mang Elias nang masilayan ang nilalang. Hindi nito akalaing isang maharlikang dalakit nun ang kaibigan ng binata. "Tatang Elias, ayos lang po ba kayo? Maupo ka po muna at kukuha ako ng tubig." Wika ng binata. Patuloy pa ding nakatulala si Mang Elias habang iniisip kung paanong nangyari ang lahat. Maya-maya lang ay bumalik na si Uno na may dalang isang baso ng tubig. "Maraming salamat, Uno. Anong nangyari? Saan nanggaling ang nilalang na yon?" "Alin po? Si Alejandro? Kaibigan ko po siya simula ng bata ko eh. Halos sabay po kaming lumaki. Bakit, Manong?" Tugon ni Uno. Huminga ng malalim ang matanda dahil hindi pa din ito makapaniwala sa mga nangyayari. "Ang nilalang na yon, isang maharlikang dalakit nun. Kagaya ng tumabon na inilagay ko sa katawan mo. Ang pinagkaiba lang, may pisikal na katawan ng kaibigan mo. Posible kayang..." Hindi na naituloy ni Mang Elias ang sasabihin dahil alam din niyang imposible ito. "Ano po yun, tatang? Bakit hindi niyo itinuloy?" "Wala naman, Uno. Hayaan mo na. Ang mabuti pa'y magpahinga ka na at uuwi na din ako." "Hindi, tatang. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Isa pa, bukas na din naman gaganapin yung pag-aalay. Pupunta din naman kayo rito, hindi ba?" "Oo nga pala. O siya, dito na muna ako matutulog, Emil, ha? May lambanog ka bang naitabi dyan? Masarap uminom matapos makipagsagupaan sa mga engkanto eh." Wika ni Mang Elias. Saka pa lamang nagbalik sa ulirat si Tatay Emil nang tawagin ng matanda ang pangalan. Dali-dali naman itong tumayo
at ika-ikang nagpunta sa tukador upang kunin ang itinabing bote ng lambanog. Eto po, Mang Elias. Pagpasensyahan nyo na. May katagalan na ito sa aking pinagtataguan. Hindi na kasi ako umiinom simula nang madisgrasya ako eh. Wika ni Tatay Emil. Sabay abot ng bote ng lambanog kay Mang Elias. Kumuha naman ng baso si Uno. Naupo sa harapan ng dalawa. Napakatamis talaga ng lambanog na ibinuro ng matagal. Bakit hindi mo tikman, Uno? Wika ni Mang Elias habang inaabot ang baso sa binata. Naku Manong, hindi na po. Kayo na lang ni Tatay yung uminom. Maupo lang po ako dito. Sandali lang, parang may naitabi pa yata akong pinatuyong bunga ng libas Sandali lang kukunin ko. Masarap ipulutan yung prutas na yun eh. Wika ni Uno. Dito na nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang nakakatandang makapag-usap. Alam mo ba ang nangyayari sa anak mo, Emil? Ang totoo, wala din po kong ideya, Manong Elias. Umaasa ako may kasagutan kayo sa tanong na yan. Ang buong akala ko, kaluluwa ng pangkaraniwang tumabon lamang ang nailipat ko sa katawan ng anak mo. Pero mukhang may kakambal itong purong dalakit nun. Kakambal? Paano po ninyong nasabi, Manong? Ang nilalang na tinatawag niyang Alejandro, isang purong maharlikang dalakit nun. At ayon sa anak mo, kasama niya ito simula pagkabata. Palagi niya ngang naikukwento sa akin ang tungkol dyan. Pero ni minsan, hindi ko pa nakita ang sinasabi niyang kaibigan. Sa palagay ko, bukas malalaman natin ang kasagutan, Emil. Pag-uusap ng dalawa. Patuloy lamang sa usapan ang tatlo buong gabi. Hanggang sa hindi na namalayan ng binata ang oras. Pasikat na ang araw na mga sandaling yun. Kaya hindi na natulog si Uno. Lumabas ito ng tahanan upang magpakain ng mga alagang hayop at ihanda na din ang mga iaalay na manok. Pasensya na kayo Mukhang isa na naman sa inyo ang iaalay ngayong araw. Wika ng binata habang nakatingin sa mga alaga. Ningid sa kalaman nito na nasa likod niya si Mang Elias. Nagulat ang binata nang bigla itong magsalita. Palagi mo ba itong ginagawa sa tuwing mag-aalay? Tinamaan ng patis naman, Tatang. Ano bang ginagawa niyo? Bakit naman kayo nang gugulat ng ganun? Pasensya ka na, Uno. Nakita kasi kitang nakikipag-usap sa mga manok. Ano, sumasagot naman ba sila sa'yo? Hindi nga po Alam ko namang hindi sila sasagot at wala din naman silang magagawa. Alam mo, Uno, ito ang kanilang kapalaran. Kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad sa mga gagawin mo sa kanila. Kahit na po, Manong, may buhay din po silang kagaya natin. Naawa lang din po ko sa kanila Kakaiba ka talagang bata, ano? Bueno, maiwan na kita Maghahanda pa ako. May kailangan lang akong kunin sa bahay sandali. Wika ni Mang Elias. Matapos ay umalis na din ito. Malaking piging ang magaganap. Dahil bukod sa gabi ng pag-aalay, 21 kaarawan din ng binata. Kaya nagpasya si Emil na magdaos ng handaan para sa anak. Si Mang Elias ang nagsagawa ng pagkakatay. Dahil may kutob itong may darating na espesyal na panauhin. Kinahapunan, nang matapos na ang paghahanda,
Nagsimula na silang dalhin ang mga nalutong pagkain sa ilalim na malaking puno ng libas. Walang ibang handa, kundi inihaw na karne ng baboy na walang asin, matatamis na pagkain na kadalasang inihahain para sa mga kaluluwa. Ayos na ang lahat. Ang tanging kailangan na lang ay antayin ang pagdating ng mga panauhin mo, Uno. Wika ni Tatay Emil. Kagaya ng nakagawian, si Uno lamang ang makikiharap sa mga ito. Ngunit mariing tumanggi ang binata dahil gusto nitong kasamang humarap ang mga magulang sa kanyang mga panauhin. Hindi po, Tay. Kasama po kayo ni Nanay at Tatang Elias na haharap sa kanila. Kaarawan ko po ito. At siguro naman papayag ang mga kaibigan ko makisalamuha sa inyo. Tugon ni Uno. Kung yan ang gusto mo, sasabihan ko ang iyong ina at si Mang Elias. O siya, magbihis ka na at anumang oras. Darating na mga panauhin mo. Palubog na ang araw. Wika ni Tatay Emil. Kinagabihan, nagtipon ang apat sa harapan ng puno ng libas. Inantay ang pagdating ng mga panauhin. Isa-isang naglabasan ang mga nilalang mula sa puno. Ang ilan ay may 4 na kamay na may nag-iisang mata. Abang ang ilan naman, mahaba ang katawan na mistulang ahas. May ilan ding kapre at tikbalang na dumalo. Bagay na ikinagulat ni Mang Elias dahil hindi naman ito nagtawag na mga elemento. Nagtipon ang mga nilalang sa paligid ng puno. May kung sinong hinihintay ang mga ito dahil hindi nawawala ang tingin nila sa malaking puno. Ilang sandali pa, lumabas na mula sa katawan ng higanting libas ang mga kalalakihang nakasuot na magarang kasuotan. Nakasunod sa kanila si Alejandro. Sa likod naman ito ay 2 mag-asawang nakasuot ng korona. Ang lalaki ay may ginantoang mahabang buhok. Kamukha ito ni Alejandro. Habang yung babae naman, nakasuot na magarang damit nagawa sa mamahaling tela. Kumikinang ang mga palamuti nito sa katawan at hindi maikakailang isa itong prominenteng tao. Nakita ni Mang Elias na nagsipagyukuan ang lahat ng mga engkantong nakapaligid sa kanila. Kaya naman itinulak nito ang ulo ni Emil at ni Divina para yumuko. Magsipagyukuan kayo! Ang 2 nilalang na nasa harapan nyo ngayon, walang iba kundi ang hari at reyna ng mga dalakit noon. Wika ni Mang Elias. Nagsipagyuko naman ang mag-asawa. Ngunit nanatiling nakatitig si Uno sa 2 nilalang. Alejandro, masaya ako at sinama mo yung mga magulang mo dito. Maligayang pagdating, kamahalan. Siya nga pala, gusto kong ipakilala sa inyong pamilya ko. Wika ni Uno, sabay turo sa 3 nakayuko. Naglakad ang hari papunta sa kinauupuan ni Mang Elias. Tinapik ito sa ulo, gamit ang kanyang dalang sentro. Elias, tumayo ka at magbigay galang sa iyong hari. Napalingon si Uno sa sinabi ng hari. Paumanhin ho, kamahalan. Ngunit wala ho akong karapatang titigan kayo sa mga mata. Ang kasalanan mo ay napatawad na. Simula nang iligtas mo ang aking anak. Gaya itaas mo ang iyong ulo. Tapat kong alagad. Maraming salamat sa kapatawaran, mahal na Haring Aspat. Hindi po ko karapat-dapat. Ngunit narito po ko sa inyong harapan.
upang ipresenta ang iyong anak. Wika ni Mang Elias, sabay turo kay Uno. Nagulat ang binata sa sinabi ng matanda at biglang napangiti. Anak, paano namang nangyari yun? Anak ako ni Emil at Divina. Paano po ninyong nasabi na anak ako ng dalawang maharlikang engkanto? Totoo ang sinabi ni Mang Elias, Uno. At tama din ang hinala mo, Mang Elias. Magkakambal nga kami ni Uno. Ito ang dahilan kung bakit nakabuntot ako sa kanya simula pagkabata. Tugon ni Alejandro. Sa pagkakataong yun, ang hari ng dalakit noon ang nagsalita. Nang isilang ang aming mga anak, isa sa kanila ay tumabon. Nagkataong may ginagamot na sanggol si Elias. Kaya kinuha ko ang pagkakataong yun para parehong isalba ang buhay ng sanggol at ng anak ko. Wika ng hari. Ayon pa dito, hindi ipinagpalit ni Mang Elias ang totoong kaluluwa ni Uno. Sa halip, hinayaan niyang manatili ang tumabon sa katawan ng sanggol. Sa makatuwid, dalawang kaluluwa ang namumuhay sa katawan ng binata. Ang totoo, kamahalan, hindi ko akalaing magtatagumpay ang ginawa kong ito. Yon din ang dahilan ng mabilis na paggaling ng mga sugat mo. Dahil sa kapangyarihang taglay ng tumabo na nasa katawan mo, unti-unting nanumbalik sa dati ang sigla ng iyong katawan, Uno. Sandali lang ho. Ang gulo eh. May kaluluwa ko. Tapos may engkanto ding naninirahan sa katawan ko. Hindi ba parang... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil biglang dumating ang isang pangkat ng itim na engkanto. Hindi ba sinabi ko na sa inyo na makakarating ito sa aking hari? At ito ako ngayon, nagbabalik. Tignan mo nga naman. Nandito din pala ang dakilang hari ng mga dalakit nun. Tobal, talaga namang napakatigas ng ulo mo. Sa tingin mo ba, mananalo ka pa? Tumingin ka sa paligid. Hindi mo ba nakikita ang pangkat ng mga engkantong ito? Ang nakikita ko lang ay walang silbing madla ng mga mababang uri ng engkanto. Ngayon, kung haharang kayo sa daraanan ko, pasensyahan na lang tayo dahil wala akong magagawa kundi ang tapusin kayong lahat. Masyado kang sigurado kung magsalita. Nakalimutan mo yatang isa ko sa mga kaalyado ng hari ng mga dalakit nun. At alam mong hindi lumalakad ang mga tikbalang ng mag-isa. Wika ng tikbalang. Biglang naglabasan ang mga kawal nitong nakatago sa mga puno. Nakaumang ang mga palaso sa pangkat ng mga engkantong itim. Mga kawal, protektahan sina ama't ina. Gayon din ang binatang ito. Pinalibutan ng mga kawal na dalakip noon ang pamilya ni Uno. At habang hinihintay ang susunod na gagawin ng mga kalaban, nagawa pang mag-usap ni Alejandro at Uno. Hindi ba sinabi ni Mang Elias na may makapangyarihang nilalang na nakatago sa katawan ko? Alam mo ba kung paano siyang palalabasin, Alejandro? Yan ka na naman, Uno. Puro kakalokohan. Naaalala mo ba ang nangyari nang huli nating subukan ng ganon? Oo. Sumabog yung kalahati ng bundok. Pero bata pa ako nun. Sigurado naman ngayon, magagawa ko na itong kontrolin. Ay nako, talaga namang napakatigas ng ulo mo. O sige,
Pero mag-iingat ka kung saan mo iuumang ang kamay mo. Dahil kung hindi, pareho tayong mananagot kay ama at ina. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Sa hudyat ko. Sabihan mo mga kawal na tumabi sa dinaraanan ko. Ngayon na, Alejandro. Mga kawal, magsipagyuko kayo. Sigaw ni Alejandro. Biglang sumambulat ang malakas na bugso ng enerhiya mula sa kamay ni Uno, papunta sa kinaroroonan ni Tobal. Hindi na nagawa ng mga itong umalis sa kinaroroonan dahil huli na nang mapansin nila ang malaking bola ng apoy. Natupok ang mga ito. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Napalingon naman ang hari at reyna sa dalawang binata na nooy nagtatawanan habang nakaturo sa natutustang katawan ng mga itim na engkanto. Alejandro, anong kalokohan ang ginawa niyo? Biglang huminto sa pagtawa si Alejandro. Lumuhod sa harapan ng ama. Patawad, ama. Kasalanan ko po ito. Hindi ko dapat inudyukan si Uno. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang galing ng ginawa niyong dalawa. Tignan mo, walang natira sa mga kalaban. Pero Uno, ang kapangyarihang yan ay lubhang mapanganib. Sana ay wag mo itong gamitin ng basta-basta. May panahon at pagkakataon para gamitin yan. Wika ng amang hari. Tumango lamang si Uno bilang pagsang-ayon. Ipinag-utos naman ng reyna na ituloy ang kasiyahan. Maya-maya pa, kinausap ng hari si Uno. Ikaw, Uno, gusto mo bang manatili sa anyong tao o gusto mong sumama sa amin? Amang hari, siguro po, mananatili na lang ako sa anyong tao. Wala po kasing kasama si nanay at tatay dito eh. Pwede po ba yun? Ikaw ang magpapasya, Uno. Nasa hustong gulang ka na at alam mo ang mas makakabuti sa'yo. Pero dahil isa kang tumabon, maaari kang makalabas-masok sa aking kaharian kailan mo man gustuhin. Heto, tanggapin mo ang medalyong ito at isuot sa tuwing papasok ka sa ating mundo. Maraming salamat po, kamahalan. Tawagin mo kong ama, Binandro. Yan ang pangalan mo bilang engkanto. Maraming salamat po, ama. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpaalam na ang mga dalakit nun. Isa-isa na ding nagsipag-alisan ang mga engkantong dumalo dahil papasikat na ang araw. Ngunit bago pa man tuluyang maglaho ang mga ito, isa-isa silang nanumpa ng katapatan kay Uno. At dahil pinili ng binata ang pagiging tao, nagkaroon ito ng kapangyarihang maging manggagamot sa tulong at paggabay ni Mang Elias. Sa paglipas ng mga taon, kagaya ng lahat ng nilalang, dumating sa buhay ni Uno ang dapit hapon. Ngunit bago pa man ito nawala, nag-iwan siya ng magandang alaala sa mga taong nakakakilala sa kanya. May nakapagsabing sumama na ito sa kakambal na dalakit nun. Ngunit meron din namang nagsasabing pinili nito ang mamatay bilang tao. Iniwan ni Uno ang mga alaala sa pamamagitan ng maliit na aklat. Ito ay tala-arawan na naglalaman ng kanyang kwento. Ipinasa ito ni Uno sa naging anak. Iningatan ang mga ito hanggang sa tuluyang masira ang mga pahina. Bagaman wala na ang tala-arawang yun,
nanatili naman sa alaala ng kanyang anak ang kanyang buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.